Ayat din kapag naubusan ng kumpita. Wala nang maisip. Pa-video-video ko pa diyan. Hindi naman magbabiral yung mukha ko diyan. Wala ka, parang hindi siya alam na makikontent. Ay, wala gawa ng sa init niyan. Baka tayo mga stroke pero kwento, may alam ako. Papayag ka ka. Ay, sige, delete ang video. Ayan. Makikontent lang tayo. Oh. Umpisa eh. Ano, umpisahan ko na. Oo, ako magbibideo. Pare, itong ikukwento kong ito ay tungkol sa pare na taga Maynila. Pare. Oo, sige. taga Maynila. Ngayon pare, naipadala dito sa Batangas. Dito di destino, sa Kuro-Paruko ng Batangas. Pare. Oo. Oh. Ay siyempre, taga Maynila yan. Hindi niya alam ang mga salisalitang Batangas Oh. Madaling sabi pare, nung makarating ng Batangas, dumating doon Sabado eh. Oh. Umaga dumating. Paglabas niya, lumabas siya ng simbahan. Eh ang school, pare ng high school, malapit sa simbahan. Bito yung nakalagay doon sa dingding ang nakasulat barokbok. Ba, ibig sabihin nun? Pare, ang barokbok sa Batangas pare. Yung Sex. Oo, sex. Madaling sabi, bastos ano. Making love. Yung mga out of love ano. Sabi na pare, ako'y nahihiwagaan diya sa salitang barokbok. Oh. Ay, naglakad-lakad pa hanggang sa dumating sa school nga. Ang nakalagay sa gate ng eskwelahan, ang nakasulat, barokbok pa rin. Sabi ba? Puro barokbok na. Ay, barokbok na naman. Ay, ano kayang tunay na ibig sabihin nitong barokbok na ito? Ako'y nahihiwagaan. Sabi nung pare, dumiretso sa principal office. Ay, ang principal pare, matandang dalaga. Sabi nung pare, Miss Principal, pwede ka hong magtanong. Ay, father, ano po yun? Ano po yung salitang barokbok dito sa Batangas? Oh. Ay, siyempre, madre, ang ano yan, principal yan Ginagalang. Ay, ayaw yung mapahiya ang pare. Oh. Sabi nung principal na matandang dalaga, father, ang ibig ko sabihin niyan, dito sa Batangas ng salitang barokbok, ay manalangin tayo. Oh. Ay, sabi doon, Maganda ibig sabihin ano. Hindi lang nagkakalinawan, maganda din na ibig sabihin. Ay, sabi nung pare, yun na nga ba sinasabi ko? Yun. Ang napuntahan kong lugar, ang mga tao ay relihiyoso, maka-Diyos. Yun, sabi nung pare. Magtatagal ako dito. Yun. Ngayon pare, kinabukasan yung linggo, may misa. Ay nakakausap nung pare yung sakristan. Utay. Sakristan. Oo. Bakit to, father? Sabi nung pare doon sa sakristan, Utoy, kahit ako'y bagong sampa dito sa Batangas, ay patutunayan ko na kayong mga taga Batangas ay mahal ko. Ang salitang Batangas ay napag-aralan ko na. Marami na rin akong alam sa salitang Batangas. Sabi nung sakristan. Naalam ko na ibig sabihin. Sabi, bahala ho kayo, father. O bitin niya mo yan, nung umpisa na ang misa eh. Sabi nung pare, mga minamahal kong kapatid sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, kayo lahat ay magsitayo at tayo magbabarokbukan. Pare, ay kagulo sa magbabarokbukan sa loob ng simbahan. Kagulo, sabi ng mga tao eh. Ay, taga-saan kayong pare yan? Tayo pagbabarokbukan dito sa simbahan. Parang bilyar yan, oh. Sabi, parang bilyaran na eh. ay sabi nung pare, tama ang narinig ninyo. At kung maaari pa, para tayo maging huwaran na magulang sa ating mga anak. Patunayan. Pagkagising at bago matulog, tayo magbarokbukan sa kanilang harap. Sabi nung tao ba? Anong ulagaan niyan? Hindi kagulo. At pagkakain at bago kumain, tayo magbarokbukan. Napakaganda no? Ngayon pare, mayroong isang pamilyang lalaki na doon kasama ay medyo lasing, hangover pa. Tapos ang kamay, father, maputol ko ho yung sinasabi, saglit lang ho. Ay sige ka, may laya ka magsalita. Kung ano itatanong mo. Father, ay sa payat ko na hong ito. Ay sabi ni bago tumulog, pagkagising, bago kumain. At pagkatapos kumain at kung maaari pa, ay sa harap ng aming anak ay kami magbabarokbukan. Baka naman ho, okay mamatay na niyan. Sa payat ko hong ito, ay sabi ng pare, huwag kang mag-alala. Kung darating man ang araw na yawn na ikay mamamatay, araw-araw ang iyong asawa ay pupuntahan ko sa inyong bahay at kami magbabarokbukan. Yun pare, ang kwentong barokbukan. Tayo kaya pumunta doon, tayo barokbukan nila. Tayo